Department of Tourism ho, mga bossing. Dito muna tayo sa Department of Tourism, mga kababayan. Ako, mukhang mas bibigyan pa sila ng rep, Oh, hindi ito. Alisin ko muna ito. Remove. Tapos, ito. Ayan. Sabi po sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, senators urge the Department of Tourism to secure higher funding for branding and promotion, warning that the country risks losing its edge in the increasingly competitive global tourism market. Sabi naman ho sa akin, mga kababayan, kumbaga, may arep naman po. No po? May arep naman o may pera naman ho, mga boss chief mo, sir, ang DOT, hindi nga naubos eh. Hindi nga nauubos eh. No? Kaya lang ho, mga kababayan, yung hindi pag-ubos sa pera o yung fund na yon, mga bossing, para ho sa akin, isa lang ho ang ibig sabihin. Kulang sa gawa, kulang sa trabaho. Kaya nga ho, 'di ba, meron tayong mga kababayan na nagsusulong na dapat daw mas okay maging Department of Tourism si Charo Santos ho, mga bossing. Charo Santos Concho, naalala niyo po 'yun? Nako po. Yun, sanay na sanay po 'yun, mga kababayan. Sanay na sanay magpapatok ng isang pelikula, magpapatok ng isang teleserye. Sanay na sanay pong ibenta ang ating bayan. Wait lang, hindi po benta ha, nakagaya po ng mga Duterte, hindi po benta ha, nakagaya po nung mga kagaya nung maging sunod-sunuran po tayo sa China, hindi po ganon. Ibenta sa mga turismo upang lumakas ang ating tourism ho, mga kababayan. I-promote. Ayan, sabi ni Manolito Enriquez. Yan. Di ba? Hindi nila naubos yung pera. Ano ibig sabihin nito? Di ba? Baka tatamad-tamad po sila dyan. Baka kailangan po na merong bagong mamuno, mga kababayan. Kasi po, dati ang turismo ng Pilipinas talagang mayabong na mayabong po. Mga kababayan, talagang kapag ka pumasok, napakarami. Kasi naipopromote ng maayos. Tingin ko may pagkukulang po. Kung madaming pera, no? Kung may mga sobrang pera, ang tanong, bakit pa tayo magdadagdag ng pondo nila? Baka maling tao lang, hindi tamang tao, or hindi ukol yung trabaho doon sa taong nakaupo, mga kababayan, di ba? Ako nung nabalitaan ko po na si Charo Santos Concho ang ipinupush para maging Department of Tourism Secretary, mga bossing, sabi ko okay yan. Nako, yung nanay ko ho, nung panahon, siguro mga anong buwan ba yon? Anong taon ba yon? Mga 2000, din, mga 1998 pa nga lang yata, 1997, maalaala mo na kaya yan eh. Di ba? Ngayon, mga bossing, iwanan na natin yan. Kumbaga, pang-umpisa pa lang natin yan. Panimula lang ho natin yan. Pero para ho sa akin, mas okay siguro kung ang papalit at kung ilalagay o itatalaga para dyan po sa Department of Tourism, Charo Santos Concho ho, mga bossing. Subok na din ho yun. No? Premyado po yun, mga kababayan. No? Hindi naman po, sasabihin ko nga ulit sa inyo, hindi po porket hindi naubos yung pera, ibig sabihin magaling na. Baka kulang doon sa pagpapromote kasi yung mga pera na yun. Eto, ubusin mo yan, gamitin mo lahat yan upang sa ganon, mas ma-promote ang Pilipinas sa labas ng bansa. Isa din po yan mga nadagdag kita po, mga bossing, para po sa ating bayan. Sabi ni JCAS, gamitin sa promotion, discounts, saka free transportation, ubos yung pondo na gamit pa sa ayos. Sabi ni Dream with Goals, Attorney, ano na po ang mangyayari sa mga kontraktor ng DPWH? Kapag ka napatunayan yung mga yan, hindi tayo attorney. Napatunayan yung mga yan na talagang ang gagawin lang nila, kukolektahin lang nila yung pera ng bayan, pondo ng bayan, tapos hindi tatapusin iyari kayo, may kalalagyan kayo sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Si Prasco, siguro medyo
pahinga muna, subukan muna ang ibang tao. Subukan muna yung ibang mamumuno diyan po sa Department of Tourism. O yan, mga kababayan, alisin ko muna ho at dumako tayo doon sa susunod nating topic. Marami ho ito, mga kababayan. Baka ho magka-ano-ano ako magkabali-baliktad ako, magka-tumbling-tumbling tayo, mga bossing. Ayan po, sabi ni Ma'am Chris Rose, Attorney Mark. O, sabi ni Jcas, hindi po attorney si Mark Ramos, chick boy lang po. Aray ko po, si Attorney Claire at Coach Jarrett. O, yun yung mga yun yung mga lawyer. Tayo, pangkengkuyan nga lang ho tayo eh. Ano po, pang-anuhan lang ho tayo, mga kababayan, pambardagulan, o tsaka yung mga medyo saktuhan lang, di ba? O, tsaka cute lang. O, game. Dito muna tayo sa mga Duterte. Naku po, mga bossing. Isaba ko muna si Inday Sara sa inyo. Jailbreak na daw si Pangulong Duterte. Mukhang lalaya na ang dating Pangulo, ha? Wag kalimutang mag-like, sabi ni Gracious Grace. Banat, BP! Ayan, muna tayo doon sa ICC. Ayan, punta daw po sila sa ICC. Naku po, mukhang nararamdaman, naaamoy ko na ang dating presidente ay lalaya na po. At yun po ay ang sabi ng kanyang anak na si Vice Presidente, jailbreak na daw. Pagkakaintindi ko dito, mga boss, sirain na, palayain na, itakas na. Dito, pare, walang hane, sabi ni Jocelyn Manalo. Madami mananagot dyan, maniwala ho kayo. Attorney, disappointed po kaming Jesus is Lord na aming pastor na nungulimbat ng pera. Diyos niya pala ang pera. Sino ba yun sa Jesus is Lord? Si Boy Dila? Mamaya natin pag-usapan si Boy Dila. Game! Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? Jailbreak na yan natin. Naku, ayan na, palabas na ho ang dating Pangulo. Matagal pa ho Naku, naaasa na naman yung mga DDS dito. Tigilan na po natin yung pagpapaasa doon sa mga DDS. Kawawang-kawawa na ho. Biruin mo sa araw-araw ho na ginawa ng Diyos, yung totoong Diyos ho. Lalabas na si dating Pangulong Duterte. Kaya naman po, yung mga DDS, lagi po ang komento, nako, eto na. Salamat po, Panginoon. Paulit-ulit na silang ganun. Thank you, Lord. Lalabas na. Pagkatapos ng araw, ganun pa din ho. Wala pa din hong lumalabas na dating Pangulo. Di ba? Aminin na ho natin sa kanila yung totoo. Naaabot siguro ho yan, mga kababayan, ng 8 hanggang 10 taon. Aabot ng 8 hanggang 10 taon. Maliban na lang, sabi ni Foods Montenegro,